Akala mo ordinaryong empleyado ka lang. Pero ano kung sinusubaybayan ka ng CEO mo? Palihim, parang kayamanan. Bawat titig niya may lihim na hindi mo pa alam. Gusto mo bang malaman ang buong katotohanan? Subscribe na at i-comment ang ideya mo. Ang susunod na twist, baka ikaw ang makita. Akala ko ordinaryong empleyado lang ako sa opisina ng isang malaking kumpanya sa Makati. Pero nung unang beses niyang tiningnan ako, may kakaibang lamig sa mga mata niya. Parang may lihim na hindi niya kayang sabihin. Araw-araw, inaasikaso ko ang kanyang mga dokumento, nagbabantay sa schedule niya. Pero habang tumatagal, napapansin ko, palihim pala kung minomonitor niya, hindi lang bilang empleyado, kundi parang alaga. Isang gabi, natagpuan ko ang sarili ko sa rooftop ng skyscraper sa Bonifacio Global City. Hawak ang malamig na hangin ng gabi, habang pinagmamasdan ang mga ilaw na kumikislat sa syudad. At biglang sumagi sa isip ko, bakit ako pinapansin niya ng ganito? Bumalik ako sa office kinabukasan, dala ang tanong na hindi ko pa nasasabi. Sa bawat email na ipinapadala ko, may palihim na nota sa tabi ng kanyang pangalan. Isang maliit na mensahe na parang panuntunan, pero hindi ko alam kung para sa akin o para sa ibang dahilan. Habang lumilipas ang linggo, napapansin ko na may mga regalo sa mesa ko. Mga simpleng bagay, tsokolate, maliit na libro, kahit isang kape na nakalagay ang aking pangalan. Pero ang lamig sa kanyang mga mata kapag kami magkataggo. Parang may dalang babala na hindi ko maunawaan. Isang hapon, habang naglalakad kami sa Makati Avenue, biglang huminto siya at tumingin sa akin ng diretso. Walang ngiti, walang paliwanag. Alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa akin? Tanong niya na nagpahinto sa tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung seryoso siya, o laro lang iyon ng kanyang kapangyarihan. Pero sa bawat lihim na titig niya, ramdam ko ang init at lamig sabay, parang apoy sa yelo. Sa susunod na araw, natagpuan ko ang isang maliit na kahon sa drawer ng opisina ko. Walang sulat, walang palatandaan, tanging isang susi at isang tanong. Handa ka na bang malaman ang buong katotohanan? Hawak ko ang susi, nanginginig ang mga kamay ko. Pero hindi ko matakpan ang kuryosidad na bumabalot sa akin. Pumasok ako sa gabi, sa tahimik na lobby ng opisina. Lahat ng ilaw patay na, tanging ang emergency lights ang naglalaro sa sahig. Binigyan ko ng pansin ang kahon, binuksan ko. At sa loob, isang maliit na envelope na may pangalan ko. Pero ang sulat iba ang kinta, parang malamig, matalim na biro sa dilim. Hindi ka lang basta empleyado. Hindi mo alam kung gaano ka nakahalaga. Pumailalim ako sa takot at pag-aalinlangan. Pero may kakaibang lakas na pumupuno sa dibdib ko. Parang may isang bagay na hinihintay ako. Isang lihim na matagal nang nakatago sa mga dingding ng gusali. Dahil sa sulat, naglakad ako sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Ang bawat floor ay tila nagbibilang ng tibok ng puso ko. Habang binubuksan ang pinto, isang anino ang kumilos sa sulok. Malamig na halimuyak ng kologn at mahigit na titig ang sumalubong sa akin. Alam mo ba kung bakit palihim kitang inaalagaan? Ang boses niya, mahina pero puno ng kapangyarihan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, naramdaman ko ang isang misteryo na higit pa sa opisina, higit pa sa kayamanan, higit pa sa akin. Ang tanong na bumabalot sa isip ko, bakit ako? At habang nakatayo kami sa gitna ng malawak na office, ang ilaw ng lungsod sa labas ay kumikislat sa bintana. Tila ba nag-anyaya sa akin na tuklasin ang lihim na hindi pa handa. Hinawakan niya ang braso ko, mahina pero matatag ang hawa. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang init na kontra sa lamig ng kanyang mukha. Hindi ito basta trabaho, sabi niya. Ito ay isang laro ng kapangyarihan at tiwala, at ikaw, pinili kong maging bahagi nito. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o mapasaya. Ang puso ko naguguluhan, ang isip ko puno ng panong. Pero may isang bagay na malinaw. May lihim siyang itinatago. Isang bagay na magbabago sa lahat ng alam ko tungkol sa kanya, at sa sarili ko. Lumapis siya, ang mata niya nakatingin sa akin ng diretso. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, may isang simpleng tanong na bumagsak sa akin parang kidlat. Handa ka na bang malaman ang lahat? Kahit na masaktan ka. Ang hangin sa opisina ay tila huminto. At sa isang iglap, ramdam ko ang bigat ng desisyon. Isang lihim na, kapag naibunyag, hindi na maibabali. Habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman ko ang presensya ng mga anino sa paligid. Parang may mga matang sumusubaybay sa bawat galaw namin. At ang tanong sa isip ko, na hindi ko pa masagot, sino talaga ang nagbabantay, at sino ang tunay na inaalagaan?
Umayo siya ng mas malapit, halimuyak ng mahal niyang kologni ang pumuno sa paligid. At sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang intensyon. Parang bawat salita niya ay may dalang lihim na nakatago sa likod ng bawat ngiti. Hindi mo pa alam, pero palihim kitang sinusubaybayan. Ang boses niya, mababa at matatag. At bawat galaw mo, bawat ngiti mo, parang kayamanan sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o matulala. Pero sa puso ko, may kakaibang init na hindi ko maipaliwanag. Parang may lambing sa bawat kilos niya, na nagtatago sa ilalim ng yelo ng kanyang mukha. Biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Pero walang tao. Tanging isang malakas na hangin ang pumasok. At ang mga ilaw sa labas ay kumislap na parang nagbabadya ng isang bagay na hindi ko pa nakikita. May pipigil sa atin sa labas, pero hindi sa loob, bulong niya. Sa mata niya, may tanong na nag-anyaya sa akin na sundan ang bawat hakbang niya. Isang misteryong, kahit gusto kong umiwas, ramdam kong kailangan kong malaman. Sa gitna ng katahimikan, may isang envelope na lumapag sa mesa. Walang pangalan, walang sulat. Tanging isang simbolo. Isang palatandaan na hindi ko pa handang intinihin. Pero ramdam kong ito ay para sa akin. Kumapit ako sa envelope, nanginginig ang mga daliri ko. Pero ramdam ko na may bigat ito, higit pa sa papel, higit pa sa sulat. Bukas ko ito, sa loob, isang susi at isang maliit na card. May nakasulat, kung bubuksan mo ito, wala nang atrasan. Pumaling siya, ang mga mata niya nakatingin sa akin. Pero may kakaibang lamig na sabay sa init ng kanyang titig. Parang sinasabi niya na alam niya ang bawat takot at bawat pag-aalinlangan ko. Alam mo ba, wika niya, kung gaano kahirap protektahan ang isang bagay na ayaw ipakita sa mundo. Hindi ko maintindihan sa umpisa. Pero habang nakatingin ako sa kanya, parang may piyaso ng lihim ang bumagsak sa aking puso. Isang lihim na matagal niyang itinago. Isang bahagi ng kanya na hindi ko pa nakita. Hawak ko ang susi. Ramdam ko ang malamig na metal sa aking palad. Sa bawat segundo na lumilipas, may tanong na bumabalot sa isip ko. Anong pinto ang bubuksan ko? At ano ang nakatago sa kabila nito? Para sa akin o para sa kanya? Ang hangin sa opisina ay tila huminto. Ang lungsod sa labas ay kumikislap ngunit malayo. At sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng bawat desisyon. Isang lihim na kapag napag-alaman, hindi na maibabali. Dahan-dahang itinuro niya ang pinto sa dulo ng opisina. Ang mata niya kumikislap sa dilim. Parang nagbabadya ng isang bagay na hindi ko pa nakikita. Buksan mo, bulong niya. Pero tandaan, kag ginawa mo, ang lahat ng alam mo kungkol sa akin magbabago. Nilapitan ko ang pinto, nanginginig ang mga kamay. Habang iniikot ang susi, ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Parang bawat segundo ay tumitigil, naglalakbay sa pagitan ng takot at kuryosidad. Pumasok ako sa loob, at ang ilaw ay malamlam, naglalaro sa mga dingding ng silid. Isang silid na puno ng mga larawan, dokumento, at mga bagay na parang yaman. Pero hindi ordinaryong yaman, ito ay mga alaala, lihim, at kapangyarihan na matagal niyang itinago. Umayo siya sa kabilang dulo, nakatingin sa akin. Ngayon mo makikita kung gaano ka kahalaga sa akin. At sa kanyang tinig, may halong init, halong panganib. Parang isang laro na ako lang ang hindi nakakaalam ng buong patakaran. Huminga ako ng malalim, at habang tinitingnan ang bawat sulok ng silid, may isang drawer na bahagyang nakabukas. May kumikislap na bagay sa loob. Isang bagay na tila nag-anyaya sa akin. Ngunit ramdam ko rin na kapag kinuha ko, wala nang makakabalik sa dati. Dahan-dahang lumapit ako sa drawer. Ang puso ko tila 3 hakbang ang nauna sa katawan ko. Kumikislap sa loob ang isang maliit na kahon, gawa sa matibay na kahoy. Sa ibabaw nito, may nakaukit na mga letra na halos hindi ko mabasa sa liwanag ng ilaw. Ngunit ramdam ko sa ilalim ng balat ko, ito ay para sa akin. Buksan mo na, sabi niya. Ang boses niya mababa, puno ng awtoridad at kakaibang lambing. Ito ang magpapakita sa iyo kung sino palaga ako, at kung sino ka rin sa mata ko. Hinawakan ko ang kahon, nanginginig ang kamay ko. Habang binubuksan ko, may kakaibang init na sumalubong. Parang bawat piyaso ng kahon ay nagbubunyag ng isang lihim. Isang lihim na matagal niyang pinipigil. Isang bagay na, kapag naibunyag, mababago ang lahat ng alam ko. At sa sandaling natanggal ko ang kakip, ang mata ko ay kumislat sa nakita ko. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na naglalaman ng parehong kapangyarihan at panganib. At sa likod ng bawat detalye, ang tanong na bumabalot sa akin. Handa ba ako sa katotohanang matagal niyang itinago?
Ang laman ng kahon ay isang maliit na journal. Balat nito malamig sa kamay ko. At sa bawat pahina, ramdam ko ang bigat ng bawat salita na isinulat niya. Mga pala ng kanyang buhay, desisyon, at mga lihim na hindi pa ipinapakita sa mundo. Bumangon siya sa tabi ko, tahimik. Ang mga mata niya nakatingin sa akin na parang sinusubok ang bawat galaw ko. Hindi lahat ng tao ang kayang makita ito. Hindi lahat ang kayang intinihin. Hinawakan ko ang journal. At sa bawat pahina na binubuksan ko, may mga larawan ng mga lugar sa Maynila. Ang Intramuros sa gabi, Luneta sa umaga, pati na ang mga tahimik na kalsada sa Quiapo. Parang bawat larawan, bawat salita, may kahulugan na itinago niya para sa akin. Ngunit may isang pahina na naiwan. Isang lihim na nakaulat sa itim na tinta. Isang pangalan, isang petsa, at isang lokasyon. Habang tinitingnan ko ito, naramdaman ko ang lamig sa paligid. Ang tanong na bumabalot sa akin ay mas matindi kaysa dati. Ano ba ang ipinapakita niya sa akin? Handa ba akong harapin ang lahat ng katotohanang matagal niyang tinatago? Hinawakan ko ang pahina, dahan-dahan. Ang mga mata ko nakatitig sa tinta na parang buhay na kumikilos sa dilim. Tumayo siya sa tabi ko, ahimi. Ang braso niya bahagyang nakalapit sa akin. Parang handa siyang yakapin o pigilan, hindi ko sigurado. Laging may dahilan kung bakit pinipili nating itago ang katotohanan. Bulong niya, mababa ngunit malinaw. At ngayon, kailangan mo nang malaman. Pinisil ko ang journal. Sa bawat salita na binabasa ko, parang unti-unting bumabalik ang mga alaala niya. Mga desisyong ginawa niya sa nakaraan. Mga sakripisyo at panganib na itinago niya sa laha. Maliban sa akin. Ngunit sa dulo ng pahina, may isang huling tala. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Isang lugar na hindi ko pa nararating. At isang paalaala na kahit tapos na ang lahat ng nabasa ko, may isang lihim na mas malalim kaysa sa lahat ng nakaraan. Isang lihim na nakatago sa pagitan ng aking puso at sa kanya. At habang nakatingin kami sa isa't isa, ang lungsod sa labas ay kumikisla, parang nagbabantay sa bawat hakbang namin. At ang tanong na bumabalot sa akin, handang-handa ba talaga ako sa katotohanan ito? Dahan-dahan, inilapag ko ang journal sa mesa. Ang mga mata ko nakatingin sa kanya, at sa kanyang mga mata, ramdam ko ang parehong kakot at paggitiwala. Tumahimik kami ng ilang sandali. Ang tanging kunog ay ang malumanay na huni ng hangin mula sa bintana. Ang ilaw ng lungsod sa labas kumikislap, parang nagbabantay sa amin. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng bahagya. Isang ngiti na lamig at ini ang halo. Alam kong marami kang kanong, sabi niya. Pero minsan, ang pinakamahalaga ay ang paggitiwala, hindi ang lahat ng sagot. Dahan-dahan, napangiti rin ako. Parang naunawaan ko na kahit hindi ko pa alam ang lahat. May dahilan kung bakit ako narito. At bakit ako pinili niyang palihim na ingatan? Parang isang kayamanang natatangi sa mundo. Hinawakan namin ang isa't isa. Tahimik ngunit buo ang koneksyon. Sa gitna ng ilaw, dilim, at lungsod na kumikisla. Ramdam ko na sa kabila ng lahat ng lihim at misteryo. May isang bagay na malinaw. Hindi lahat ng yaman ay material. At hindi lahat ng pagmamahal ay lantad. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan. Sa kanyang piling, alam kong handa na akong harapin ang bukas. Kahit anong lihim pa ang dala nito.